Hello mga kaibigan. Maulan ngayon kaya napag-isip-isip ko magbasa tayo ng pasugo. Ito babasahin ko na para sa inyo. Ito meron tayong kopya dito ng pasugo. Ayan. Ngayon, pipili tayo dito ng isang paksa na bagay sa ating lahat. Na actually maganda naman lahat ng paksa dito kaso may nakasulat sa salitang Espanyol, English, tsaka Tagalog. Siyempre, para mas maintindihan natin yung binabasa natin, gusto kong piliin yung Tagalog para kahit bata maintindihan. No? Yan, pipili ko ng magandang paksa. Mag-i-scan muna ako, pakintay lang po na kaibigan, kapatid. Tingin tayo ng isang paksa. Sana mag-enjoy kayo sa ginagawa nating video. Ito yung napili kong paksa, kapatid, kasi kaibigan, kasi sinulat ng kapatid na Eduardo Manalo, tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo. Siya yung leader ng iglesia. Kaya babasahin natin ang kanyang sinulat. Makinig po kayo sisimulan na natin. Mabilis lang to, medyo maiksi lang. Mga 3 oras at 3 minuto. Joke lang yun. Maikli lang. 30 minutes lang po mga kaibigan. Ito, simulan ko na po mga kaibigan. Kailangan ang Iglesia ni Cristo sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Bakit? Bakit kaya, no? Mga kaibigan, kaya basahin natin. Tuloy ko ang pagbabasa. May mga taong naniniwala na hindi na kailangan ang Iglesia upang maligtas. Katuwiran din ng iba na ang Iglesia ay hindi na kailangan sa pagtawag sa tunay na Diyos. Ayaw tanggapin ng ibang tao na nasa loob lamang ng Iglesia ni Cristo ang tunay na kaligtasan at ang karampatang paglilingkod sa Diyos. Totoo nga kaya na hindi na dapat pang umanib sa Iglesia upang maging dapat sa paglilingkod sa Diyos. Bakit sa loob lamang ng Iglesia ni Cristo naroroon ang ikapagiging dapat sa paglilingkod sa Diyos? Utos ba ng Diyos na ang tao ay umanib sa Iglesia ni Cristo? Sa awit 100, talatang 2 hanggang 4 ay ganito ang sinasabi. Mga kaibigan, kung ating mapapansin, yung sinulat ng kapatid na Eduardo Manalo ay naglagay lang siya ng mga katanungan. Ngunit ang sasagot, Biblia kagad. Yan, binigyan niya kagad ng talata sa awit 102 hanggang 4. Kung may mga Biblia po kayo dyan sa tahanan, ay mangyaring buksan nyo rin para i-confirm, no, mga kaibigan, kapatid. Tuloy ko na po ang pagbabasa. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ng Sang Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Bakit kailangan ang Iglesia ni Cristo sa paglilingkod sa Diyos? Maliwanag na nakasulat sa banal na kasulatan na kailangan ang taong maglilingkod sa Diyos ay pumasok sa pintuang daan. Alin itong pintuan at daang tinutukoy ng Biblia? Nagtanong ulit ang kapatid. At ito may binigay ulit na talata ng Biblia
text na ating babasahin sa 1:14-6 ay ganito ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Yan po yung talata ng 1:14-6. Sino ang tinutukoy ng Biblia na daan? Si Kristo. Sino man ay hindi na makaparoroon sa Diyos kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Paano ang pagdaan kay Kristo upang makarating sa Diyos? Sa 1:19 ay ganito ang pahayag. Talata po ulit mga kaibigan. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ang pagdaan kay Kristo ay sa pamamagitan ng pagpasok sa Kanya. Bakit pinapasok ni Kristo ang tao sa Kanya? Upang maligtas. Sapagkat ang buong sanlibutan ay nagkasala ayon sa Roma 5:12 at ang tanging pag-asa lamang ng tao sa puot ng Diyos ay sa nagkasalang sanlibutan ay si Kristo. Yun po mga kaibigan na tutuloy ko po ang pagbabasa. Paano ang pagpasok kay Kristo? Sa unang Korinto 12:27 ay ganito ang nakasulat. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Ang pagpasok kay Kristo ay sa pamamagitan ng pagsangkap sa kanyang katawan. Kapag pumasok kay Kristo, ang tao ay magiging sangkap niya. Sa makatwid bagay si Hesus Kristo. Alin ang katawan ni Kristo na dapat sangkapan ng tao? Sa Kolosas 1:18 ay ganito ang ating mababasa. Talata po ulit mga kaibigan. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang iglesia ang katawan na dapat sangkapan ng bawat taong ibig maligtas. Ang ulo ng katawang ito ay si Kristo at siya ang tagapagligtas ng katawan o ng iglesia. Ang sinumang taong pumasok sa loob ng iglesia ni Kristo ay pinatutuhanan ng Bibliang maliligtas. Dito rin makakamit ang karapatang makapaglingkod sa Diyos na tunay. Hindi ba magagawa ng tao na tuwirang maglingkod na lamang sa Diyos kahit wala sa iglesia ni Kristo? Sa Isaiah 59:2 ay ganito ang nasusulat. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Bakit kailangan pa ng iglesia ni Kristo sa paglilingkod sa Diyos? Sapagkat nagkasala ang tao sa Diyos. Nagbunga ito ng galit ng Diyos na naging dahilan ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Sa Roma 6:23 ay ganito ang isinasaad. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo na Panginoon natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, na kay Kristo lamang ang kaloob na buhay na walang hanggan. Alin ang kamatayang kabayaran ng kasalanan? Ito ba ang pagkalagot lamang ng hininga? Sa Apokalipsis 20:14 ay ganito ang ating mababasa. At ang kamatayan at ang Hadis ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang tinutukoy na banal na kasulatan na kamatayan ay ang ikalawang kamatayan. Ang una ay ang pagkalagot ng hininga ng tao. At ang ikalawa ay ang sa dagat-dagatang apoy at asupre. Dahil sa kaparusahang tatanggapin ng buong sanlibutan sa Diyos, ano ang kanyang ginawa upang magkaroon pang muli ng mga taong maglilingkod sa Diyos sa Kanya? Sa Efeso 2:13 ay ganito ang pahayag. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon
ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ang tao upang malayo sa galit ng Diyos sa sanlibutan dahil na rin sa kanilang mga kasalanan ay inilapit ng dugo ni Kristo. Bakit nagawang inilapit ng dugo ni Kristo sa Diyos ang tao? Ano ba ang dakilang magagawa ng dugo ni Kristo? Sa Hebreo 9:14 ay ganito ang nakasulat. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay nihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Mahalaga ang dugo ni Kristo. Inihandog niya itong walang dungis sa Diyos upang tubusin ang mga makasalanan. Kaya ang lahat ng mga taong natubos ni Kristo ng kanyang dugo ang mga maliligtas. Mararing itanong ng iba ang ganito, kung ang dugo ni Kristo ang nagbibigay ng karapatan sa tao na maglingkod sa Diyos, bakit kailangan pa ang Iglesia ni Kristo? Sa Biblia natin hanapin ang kasagutan sa Gawa 20:28 ay ganito ang kasagutan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawat na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kailangan ang iglesia sapagkat ayon sa Biblia, ito ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Kailangan matubos muna ng dugo ni Kristo ang tao upang makapaglingkod na muli sa Diyos. Sapagkat katawan ni Kristo ang iglesia. Ano ang gagawin ni Kristo rito? Sa Efeso 5:23 ay ganito ang nakasulat. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo ang pangulo ng iglesia kaya't ito ang kanyang ililigtas. Hindi maaring ibang katawan ang ililigtas ni Kristo. May nagsasabi sa amin ng ganito, paano kami ngayon? Wala kami sa loob ng iglesia ni Kristo. Ang dami naming hindi ligtas. Bakit iglesia ni Kristo ang ililigtas ni Kristo? Hindi ba niya maililigtas ang tao na nasa labas ng iglesia niya? Sa Juan 15:5 ay ganito ang ating mababasa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hihiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang iglesia ay niyan tulad ni Kristo sa puno ng ubas. Si Kristo ang puno at ang mga kanib niya ang sanga. Sinabi ni Kristo na kung ang tao ay hiwalay sa kanya, wala siyang magagawa. Kaya't kung ang tao ay hiwalay sa iglesia na katawan ni Kristo, hindi siya ang sangkap o sanga niya. Hindi siya ligtas at wala siyang magagawa upang iligtas ang kanyang sarili. Sa labas ng iglesia, ang Diyos ang humahatol. Sa paglilingkod ng tao sa Diyos, kailangan niya ang iglesia. Kung kaanib na siya ng tunay na iglesia, na siyang iglesia ni Kristo, magtatamo siya ng kaligtasan at karapatang maglingkod sa Diyos. Yan po, mga kaibigan. Nabasa na po natin ang sulat ng kapatid na Eduardo Manalo. Ang tagapamalang pangkalahatan ng iglesia po. Kaya kung ating napapansin, lahat ng sinulat niya ay nagtatanong lamang. Ngunit Biblia ang sumasagot, mga talata sa Biblia. Kaya yung naipaglingkod ko sa inyo na binasa sa inyo ay naway magbigay tulong sa inyo na magsuri sa loob ng iglesia. O di bali sa susunod pa na mga pagkakataon, nagbabasa ulit ako ng ganito.
pasugo. Yan muna sa ngayon, mga kaibigan. Kung may tanong po kayo mga kaibigan, i-comment nyo na lang po. Salamat. Bye-bye.